Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Somewhere sa kung saan ay isang panibagong mukha naman ang pinakita, na lubos na mamroblema sa kung papaano mairaraos ang kasalukuyang buwan, at halos sa ibon nga lang daw niya napupunta ang kakarampot niyang budget, sabay tingin sa litrato ni Sakamoto na siyang sagot daw sa lahat ng kanyang problema kung sakaling makuha niya ang bounty sa ulo nito, na tumataginting na 1 bilyong yen. Samantala, maging mga bida natin ay namamroblema na rin sa pinsala na dulot ng mga hitman na habol ang bounty ni Mr. Sakamoto, at bagamat nais nilang ayusin ang mga nasirang salamin at gamit, ay kulang sila sa budget para mapunan ang pag-repair ng mga ito. Dito na nga nagpakita ng isang poster si Shin tungkol sa isang paintball tournament na may premyong 1 milyong yen, na siyang sagot daw sa problema nilang budget. Walang ano-ano bigla na nga lang lumutang sa shop ang kaninang lalaki at hinahanap ang ating bida, na nagngangalang Haizuke at iharap nga raw nila sa kanya si Taro Sakamoto kundi ay gagawin niyang cheat Karen ang mataba nilang kasama. Pagkabuisit naman ang nadama ni Shin at ang nilalait na mataba ng hitman ay ang mismong hinahanap nitong si Sakamoto, habang ang bida naman natin ay sinakyan na lamang ang tanga at sinabing part-timer lamang siya at walang kilalang Taro Sakamoto sa lugar na ito. Dito na nga nataranta ang hitman at napatanong kung mali raw ba siya ng napuntahan na shop. Agad sinang-ayunan naman ito ni Sakamoto na siya nang ang mas kinataranta ng tanga, habang sa isip-isip naman ni Shin ay lubos na hihiwagaan at kung siya lang daw ba, o sadyang may kabobohan talaga ang kaharap nilang hitman, na face-to-face ng kaharap si Sakamoto ngunit di pa rin nakilala. Litong-lito na nga ang hitman at dito nga raw siya itinuro noong napagtanungan niya. Na siya namang agad binara ni Shin at nagkakamali lang daw ang lalaki, lalo na at napaka-common raw ng pangalang Sakamoto na halos 100 milyon ang may pangalang ganito. Abat naniwala rin talaga ang hitman at mas lalong namroblema, sa kung papaano niya raw mahahanap si Taro Sakamoto sa 100 milyong tao kung sakali, at gastos na aabutin kung nagkataon. Iyak na nga lang si Kuya Hitman at wala na nga raw siya budget para sa ganoong paghahanap, at ni simpleng almusal nga raw ay wala na siyang pambili. Todo ingay na nga ang tiyan nito sa gutom habang nakatitig kila Shin at Xiao Tang, na tila ba nagpapahiwatig na bigyan siya ng pagkain ng mga ito. Dahan-dahan na nga itong umalis habang gumagaralgal ang tiyan, ngunit talagang ayaw paawat at todo nagmamakaawa ang mukha, kaya ayon, wala naman ang nagawa ang ating mga bida kundi bigyan ito ng pagkain. Tuwang-tuwa na nga si Tanga at nakatanggap ng siopaw, na siya na nga nitong ibinahagi sa ibon niyang nagngangalang Pesky. Napasusmerisep na nga lang si Shin, at sa tanan daw ng kanyang buhay, ay di niya inakalang may ganitong katanga na hitman. Sa sobrang hirap nga nitong si Haizuke ay sa tent lamang ito nakatira kasama ang kanyang ibon, at sa minalas-malas nga ng binata ay nawasak pa ito ng may malakas na hangin na dumaan. Dito na nga may dumb-eye-kit na poster sa mukha ni Haizuke, kaparehas ng poster na ipinakita ni Shin kila Sakamoto, ang contest na may papremyong 1 milyong yen, na lubos si kinatuwa ni Haizuke dahil kung nagkataon ay makakabili na raw siya ng kondo gamit ang premyong ito. Kinabukasan ay agad namang nagpunta sila sa Sakamoto sa nasabing patimpalak, kasama pa nga itong si Xiao Tang na todo naka-cheerleading outfit pa para sila ay suportahan. Abat di rin nagpahuli itong si Haizuke ngunit sa kasamaang palad ay hindi pinapayagan ng isa sa mga organizer at di nga raw pwede ang solo pagka team competition daw ito. Walang ano-ano'y tinawag na nga ito ni Xiao Tang na siya namang agad pag-iwas nila sa Sakamoto at Shin, ngunit huli na ang lahat at nakita na nga sila nito. Ayun nga at todo nagmakaawa na naman sa kanila kaya ang naging ending ay isinama na lamang nila ito sa kanilang team nang matapos na ang kakang-awa nito. Simple nga lang daw ang rules ng contest, magbabarilan nga lang daw gamit ang paintball pellet guns at kung sino man ang matamaan ay out na. Agad nang ang pumosisyon ng lahat ng kalahok maliban sa team nila sa Sakamoto at nagdediskusyon pa sa kung ano ang gagawin nila, hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang bumulaga sa mukha ng mga kalaban ang mga paintball pellets na lubos nilang kinagulat, lalo na ni Shin at di inakalang kagagawan ito ni Boy Bobo. Dito na nga sila pinagraratrat ng kalaban, na siya naman nilang basic iniwasan, sabay pasikat ni Sakamoto at basic lamang na pinatumba ang mga lumapit na kalaban, at napapa-imagine na sa bulletproof na salamin ng kanilang shop kung sakaling mapanalunan nila ang premyo, habang tuwang-tuwa naman itong si Haizuke at ganito raw pala ang pakiramdam ng may tropa. At talagang magpahanggang ngayon di pera na pagtatantong katabi niya lamang ang hinahanap na si Sakamoto. Dito na nga nito iminungkahi na siya na ang magiging decoy nila sa kalaban kaya i-cover daw siya nila Shin.
Paalis na nga sana ito hanggang sa humirit na nga itong si Xiaotang na mukhang lakas amats na naman, at sinabing pambihira raw talaga ang legendary hitman na si Taro Sakamoto, na sa kabila ng katabaan ay ibang klase peren lumaban. Natigilan na nga si Haizoke sa narinig sabay nilabas ang picture ni Sakamoto, at dito natawa pagkat di naman daw kamukha ni Sakamoto ang nasa picture. Abat di rin talaga makaramdam itong si Xiaotang at talagang iginiit na si Sakamoto raw ang nasa picture, na payat version nito ngunit mas gusto nga raw niya ang chubby version nito, dagdag pa nga ng lasyang na dalaga. Agad na nga itong sinipla ni Shin at itinapon sa tabi, sabay sabi kay Haizoke na lasyang lamang ang bida-bidang dalaga kaya nasabi ang mga yun. Tinawanan na nga lang ito ni Haizoke, hanggang sa nakitawa na rin sila Shin at Sakamoto. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagtutukan ang mga ito at tila napagtanto na nga ni Haizoke ang totoo. Sabay sabing ang pinakaayaw niya raw sa lahat ay ang mga sinungaling. Paano raw nila ito nagawa sa kanya akala pa naman daw niya magtotropa na sila. Sa gitna ng kanilang mga paganap ay siyang pagsamantala naman ng iba pang mga kalahok at pinagraratrat sila, dahil dito ay kanya-kanya nang ang takbo ang grupo ni Sakamoto, habang itong si Haizoke naman ay tinawag si Pesky at kinuha rito ang baril niya. Wala na nga itong sinayang na oras pa at pagkatapos ma-assemble ang sandata niya ay agad ipinutok kay Sakamoto. Agad na iwasan naman ito ng ating bida ngunit nagtamo pera ng tama sa kanyang palad, na siya namang kinamangha ni Sakamoto at natamaan siya ng baguhang hitman. Since hindi tumama ang atake ni Haizoke ay naisipan nitong lumayo, para makahanap ng mas magandang pwesto, habang naiwan naman sila Sakamoto sa gitna ng mga kalabang na palibutan na sila. Iyak mode na naman nga si Haizoke at napalapit na nga ang loob kila Sakamoto, ngunit kailangan na raw niyang gawin ito lalo na at kailangan niyang may mapatunayan bilang isang freelance hitman. Piu-piu dito, piu-piu doon, unti-unti nang nauubos ang mga kalahok habang sila Shin Heto nasa isang gilid at nakikiramdam kung nasaan na raw ba si Haizoke. Kumalma nga raw itong si Shin ayon naman kay Sakamoto lalo na kapag ang kalaban daw ay isang sniper. Una raw dapat nilang gawin ay hanapin ang kinaroroonan ng kalaban nang hindi sila nakikita. Sisilip pa nga lang si Sakamoto ay bigla na lamang may umatake mula sa kung saan, at dito na nga pinakita si Pesky na tila nagmimistulang mata ni Haizoke habang nasa isang rooftop naman si Haizoke. Abat na iwasan niyo pa yun, ika na nga ni Haizoke sa intercom na nakakabit pa sa kanilang mga tenga. Kinabwisit naman ito ni Shin at sinagot ang hitman, at siyamba nga lang daw ang tama nito kanina. Pinabulaanan naman ito ni Sakamoto at sinabi kay Shin na magaling si Haizoke, at mukhang pasadya pa raw talaga ang bala na taglay ng baril nito na may kakayahang mag-ricochet. Napangisi naman si Haizoke at namangha na nalaman nila ito, kaya naman ibinida sa kanila ang mga bala niya na tinatawag nitong triple rebound rounds, na pasadyang ginawa para mag-bounce at nang hindi raw masundan ng kalaban ang trajectory nito. Pasensyahan na nga lang daw dahil ngayong nasa gatilyo na ng baril ang kanyang daliri, ay wala na silang kawala pa. Siyang tunay nga ay sunod-sunod na atake na ang pinakawalan nito patungo kila Sakamoto, na siyang todo iwas din sa mga bala, todo bounce lahat ng taba pati sa baba. Iwas dito, takbo doon, abat di na nga magkadiugaga sa pagtakbo sila Sakamoto maiwasan lamang ang mga bala ng hitman na todo bura ng bala. Dito na nga napa-flashback si Haizoke sa kanyang nakaraan, sa hirap ng lahat ng kanyang pinagdaanan ngunit ulat sa lahat ng kanyang ginagawa, hanggang sa sniper na nga nito nahanap ang galing niya, ngunit sa kasamaang palad, ay naging walang kwenta noong nagtrabaho na siya, lalo na at ito nga lang daw ang kaya niyang gawin na siyang nirereklamo ng mga employer niya. Wala nga raw itong kwentang hitman kung ni kutsilyo di raw ito marunong gumamit, hanggang sa umabot na sa puntong tinanggal na lamang ito sa trabaho ng kanyang mga employer, ayon naging palaboy, at nakita ang pag-asa sa bounty ng ating bida, at papatunayan nga raw niya sa lahat na magaling siyang hitman. Narinig na nga lahat nila Shin ang kadramahan nito, at nakaon pa nga raw ang intercom nila reklamo na nga ni Shin dito. Pinagsabihan na nga ito ni Shin na huwag makinig sa mga sinasabi ng iba, bagkus ay kung may papatunayan man daw ito, ay sa sarili nito ilaan hindi sa iba, sigaw na nga ni Shin na umalingaw-ngaw sa kanilang intercom. Natigilan na nga si Haizoke sa lakas ng boses ni Shin na siya nang sinamantala ni Sakamoto sabay pumulot ng isang bato. Walang ano-ano'y buong lakas na nga itong ibinato ni Sakamoto, at rektang tumama sa rifle wasak na wasak. Sa gulat nga ni Haizoke ay napanganga na lamang ito, at di makapaniwalang gamit lamang ang isang maliit na bato ay siya ay natalo ni Sakamoto. Halimaw nga raw ito,
at kailanman di niya raw matatalo. Matapos ang mga kaganapan ay sila Sakamoto na nga ang nanalo sa patimpalak, na lubos kinahapi-hapi na nga ng lahat habang todong iyak naman itong si Haizuke, at mas napatunayan lamang daw niya na wala siyang kwentang hitman. Natigilan na nga lang ito ng mismong si Sakamoto ang pumuri dito, at sinabing wala pa raw siyang nakaharap na singgaling nitong sniper sa tanan ng buhay niya. May pakonsuelo nga ring 50 centimos na binigay si Shin dito, na siyang parte raw nito sa premyo nila, at napunta nga raw lahat sa pagpapaayos ng mga sinira nito kanina. Happy-happy naman ang asawa ni Sakamoto at nanalo nga raw sila, bagamat walang naiuwing premyo dahil panang abono lamang ng mga nasira sa bayan ay ang mahalaga raw ay ligtas si Sakamoto. Biglang singit naman si Shin at napatanong kung paano raw sila nagkakilala ni Mr. Sakamoto. Kilig-kilig namang nagkwento si Miss Aoi, noong nakita niya ito sa store. Eto namang si Sakamoto na love at first sight, si ate naman napatakbo at nakakita ng dugo sa damit ni Sakamoto, si kuya naman nalungkot ayun umexit na lamang, dun na nga dumiskarte din ng ibab kunwari bigay ng band-aid, ayun syempre kinilig na tumbong ni kuya mo, and boom, kwento na nga ni Aoi habang muntik naman ang maging kwento si Shin at pinatay na naman sa isip ni Sakamoto at huwag nga raw binabasa ni Shin ang isip ng kanyang asawa, hihi. Abat yung like at subscribe ko naman Lods huwag mo kalimutan, salamat.